Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. Kita nyo kung paano magsalita si Atty. Topacio. Sinasa puso niya, kita nyo, madamdamin ngayon. Ganon din po, itong iskandalo ng pagtataksil ni Marcos sa kanyang pagpuntang biyahe sa Estados Unidos para ibenta at ipagkanulo ang Pilipinas para gawin tayong modernong alipin. Kay Tatay Digong. Ang mundo, illegal yan. Bawal yan. Except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ano ang ano? Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan dyan, firing squad ang parusa. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho, balita ito. Oo, week. Week ba? Week? Parang week tuloy eh. Eto sabi dito, McCoy. A Philippine First Family Bitter Feud. Ano ito? Mukhang magandang balita ito. Ito ay galing kay Robin At Atty. Topacio, nakiisa sa Duterte Now Prayer Gathering. Naku, marami kayong maririnig dito. At ito yung mga dapat nyong mabalitaan. At siyempre, congratulations pa rin tayo sa ating pambansang kamao, no, na si Senator Manny. So, alisin natin yung politika rito kasi siyempre, ang karangalan ng Pilipinas ay karangalan ng lahat. Oo, siya yung representante natin, pero ganun pa man, ang laban ay draw, wala tayong magagawa doon. So, salamat pa rin sa inyo, Mr. Senator Manny Pacquiao. At panibagong ano naman to. Pinag-uusapan ngayon kasi bakit daw na-draw, no? Pero ito maganda pag-usapan. Ano yan, Robin? Ang lamat ng relasyon ng magkapatid na Bongbong Marcos at Amy Marcos ay balita na international. Kalat na sa iba't ibang bansa at sa Asia. Lalong-lalo na, abay ibinalita pa ng World is One News ng India. Ibinalita ng news anchor ng World is One News na si Eric Anjoca ang tila kontrobersiya issue na kinakaharap ngayon ng pamilyang Marcos. Sa balita nila ay ikunuwento kung papaano nagsimula ang unity team nila Vice President Sara at Bongbong Marcos hanggang sa nagkaroon na ng alitan ang... Ito yung usapin na international na pinag-uusapan. Ibang klase, ano? Ang title nga, thumbnail ba yung title? Family Feud, Naknantipa ko doon. Ano ba Tagalog nun? Tuloy. Pamilyang Marcos at Duterte. Mukhang alam din naman ng buong mundo kung saan ang panig ng majority ng mga Pilipino. At ng ating puntahan ang comment section na ito na ibinalita ng World is One News ng India patungkol sa alitan ng magkapatid na BBM at Amy. Makikita ninyo, isa lang ang kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Magpa-hair follicle drug test. Yun naman pala. Kaya naman pala nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Baka gusto ng babae, sige na, patunayan mo kung wala kang tinatago. Oo, siguro sabi ng lalaki, yung kapatid, hindi. Hindi kami titigil. Naalala niyo ba? Yung issue na yun, no? Oo, nag-memes yun Sandamakmak na video ang lumabas nun Ano ba yung video na yun? Patungkol yun doon sa yun nga, sa nasabing, sa pinagbabawal na candy. Eto,
Gusto ng nakararami, gusto ng mga sambayan ng Pilipino, patunayan nyo kung wala naman kayo tinatago sa sambayan ng Pilipino, ipakita nyo, magpabunot kayo ng buhok. Para maliwanagan at para may lakas kayo ng loob na ipagtanggol ang sarili nyo. Paano kung may tinatago nga, sabi ni Aling Ledesma. Yun lang ang masaklap. Sigurado, impis ang aabutin. Oo, dahil pag nalaman na sambayanan at may katunayan, at may patunay na sila ay ganun nga, ay sigurado. Tanggal sa serbisyo at impeachable ang mangyayari. Diba? Take over ngayon, BP Sara. Yun ang inaantay ng mga milyong-milyong Pilipino na nakasuporta kay BP Sara. Itong si BBM at si Liza, kahit kung kayo man ang magpunta doon sa comment section mga kasweet, ganito ang inyong mababasa. Talagang ang mga Pilipino ay nagdedemand na ng hair follicle drug test. Ayun, kita nyo? Hair follicle. Test for the Philippine President. Aguy. We demand hair follicle. Family. Aguy. Diba? Ano ang mangyayari dyan pag napatunayan? Sigurado. Sigurado magbubunyi ang mga Pilipino dahil wala nang ngagba na magmamanipula, sabi ni Aling Ledesma, sa Pilipinas. Diba? Ano ba yung mga bagay na ginawa nito? Yung mga pananalitaan na ito noon. Kita nyo, nagbagyo ngayon. Hinahanap ng tao yung flood control. Nasaan kaya yung flood control? Mag-ipon na lang kayo ng mag-ipon ng tubig. Ha? At kahit hindi pa anihan, may inaani. Katatanim pa lang, may inaani. Dip. Diba? Sikat na ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas. Ito yung legit na sikat international na talagang masasabi mong Pinoy pride. Pero nakakahiya. Talagang nakakahiya. Dahil imbis na ang ibalita international tungkol sa Philippines ay magagandang balita. Ang pag-aaway pa talaga ng magkapatid ng Marcos ang ibabalita. Pero mas sikat pa rin ang dating Pangulong Duterte noon sa buong mundo dahil sa kanyang kampanya kontra ipinagbabawal na gamot at nag-iisang presidente na minahal ng maraming Pilipino saan mang dako ng mundo. At si dating Pangulong Duterte lang ang presidenteng hindi kailanman na-involve sa corruption. Mukhang sisikat nga itong si BBM sa ibang bansa. Nako, yan. Pero sa kahihiyan, samantala, isa na ba itong extra judicial surrender? Yun ang mahirap, mga kasama. Paano yan? May nababalita. Yung closed door, bigla raw na-expose. Ayon yan dito kay Sobistikadora. Ano yung napapag-usapan dito? At may nag-expose? Naku, umamin sa issue ng... Ito na ha. Alamin natin yan. Baka mamaya, ibang usapin na to, at least aware kayo. Closed door na usapan ito Bakit may nag-leak? Bakit? Umalis si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. papunta sa Estados Unidos ngayong July 20, 2025 para sa isang 3 araw na opisyal na pagbisita. Ang layunin daw ng kanyang biyahe ay upang talakayin ang mga isyu ng kalakalan, seguridad, at depensa sa Administrasyong Trump. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang pinuno mula sa Association of Southeast Asian Nations mula nang manungkulan muli si Pangulong Donald Trump noong January, ngayong taon. Habang ang Pangulo ay nasa Amerika, ang Pilipinas ay nakakaranas ng malawakang pagbaha dulot ng mga matinding pag-ulan. Tama. Ang mga residente sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nahaharap sa matinding kalamidad na nagdulot ng pagkasira ng mga ari-arian at pagkawala ng mga kabuhayan. Ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno ay nagsasagawa ng mga hakbang upang magbigay ng tulong at magsagawa ng mga operasyon sa pagligtas. Ang desisyon ng Pangulo na maglakbay sa kabila ng kasalukuyang kalagayan sa bansa ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa publiko. Ano kaya yan? May mga nagtanong kung bakit siya nagpunta sa Amerika habang ang bansa ay nahaharap sa mga hamon dulot ng kalamidad.
Samantalang ang iba naman ay naniniwala na ang kanyang pagbisita ay makikinabang ang Pilipinas sa mga usapin ng kalakalan at seguridad. Sa kabila ng mga isyong ito, ang mga mamamayan ay umaasa na ang Administrasyong Marcos ay magbibigay ng agarang atensyon at aksyon sa mga naapektuhang komunidad. Asa pa. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima at mapabilis ang kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Si BBM ay makikipagpulong kay President Trump. Ano ba talaga ang kanilang tatalakayin? Yun ang tanong. Nakaschedule si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumating sa White House para daw sa isang mahalagang pulong kay US President Donald Trump. Ang pulong, na inaasahang tatalakay sa iba't ibang isyu ng bilateral na relasyon, ay magaganap sa isang panahong puno ng mga politikal na tensyon at hamon sa Pilipinas. Yun. Yun ang mahirap. Yung issue na yon, kaya nandoon, ang pag-uusap ay yung mga issue ng mga bansa sa bansa. Nako, wag na ho tayo makisali dyan. Oo. Dahil dito pa nga lang sa Mars, hindi na maresolba. Tsaka, alam nyo, kung halimbawa lang na ganyan nga yung pag-uusap at totoo yung nababalita, siyempre mapapag-initan tayo ng kung sino man yung mai-involve. Halimbawa, ang China, nakitaan ka na ikaw ay gusto mong palagyan ng maraming base dito sa Mars. Siyempre magagalit yung kabilang kapitbahay natin. Anong mangyayari? Siyempre isipin nyo muna kung sino yung malapit sa malayo. Pero hindi natin isasantabi yung usapin na yan. Baka nga magkaroon nga ng mga ganyang kwento dapat binibigyan nyo kagad ng yung advance na pag-iisip Baka sila pumunta roon para Nako, ibang usapan yan. Tuloy! Isa sa mga pangunahing tanong na umiikot sa mga puok politika ay kung paano sasagutin ni Pangulong Marcos kapag tinanong siya ni President Trump tungkol sa kontrobersyal na aksyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte, na nagbigay ng suporta kay Marcos Sr., ay umano'y pinadukot at ipinakulong sa The Hague. Ito ay kasunod ng kanyang papel sa pagtulong sa paglilibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, isang hakbang na nagdulot ng matinding kontrobersya. Isang iba pang isyong malamang na tatalakayin ay ang patuloy na political persecution na nararanasan ng mga anak ng dating administrasyon, partikular na ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, na matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Paano kaya ito tatalakayin ni Marcos sa kanyang pulong kay Trump? Yun ang hindi natin alam. Kaya wag na natin intindihin yan. Dahil baka mamaya, yung balita na yan ay hindi totoo. Mas maganda, ito kay Atty. Topacio. Dito talaga naniniwala ako. Solid ang suporta nito sa mga Duterte. Ibang klase. Kita nyo, pag binibiran niya yung mga kaaway at bumibira kay BP Sara, binibira niya rin. Ano meron dito? At nakiisa si Atty. Topacio sa prayer gathering. Mensahe. Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng tang-api sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. Kita nyo kung paano magsalita si Atty. Topacio. Sinasa puso niya, kita nyo, madamdamin ngayon Ibang klase ho yung speech na to. Talagang makikita nyo kung paano niya pagpahalagahan at mahalin ang kanyang sinusuportahan. Siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Tama. Sinakripisyo niya, His sacrifice, His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Yun, nawala. Yun. Atty. Topacio, nasusuong sa lahat ng haharapin din po ng ating Vice Presidente. Hihira ka naman para naling sinabi mong maliit ako.
Magandang gabi po, isang maulan. Gabi sa atin, lahat. Sa kabila ng bagyo, bagyo hindi lamang sa ating panahon, kundi bagyo na dumapo sa ating bayan mula nang nahalal sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Makinig kayo ha. Makakatikim siguro ng maanghang na salita ha. Oo, intindihin natin ha kung paano, kahit naman siguro ordinaryong tao, makakapagsalita ng hindi maganda. Dito sa nakaupo na ito. Bakit? Ibang klase naman talaga naman. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan. Hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit ba panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality count, yang ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami nananalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Tama. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalipusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para mamuno dito sa atin. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame. Puro latay, tuguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalalangin tuwing pinanalalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Totoo naman. Sinakripisyo niya, He sacrificed His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Kaya maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat ang aking boss sa communication sa PDP, si Attorney Raul Albino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Bong Tolentino, nasa Pasibong. Yan ang Tolentino ang hindi traidor. Meron pala Tolentino ang hindi traidor. Yun, nangyari sa kanya, nakamote siya. Totoo! Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, dito hindi po tayo nagpadala sa lapisang pangyarihan, sa pribilehiyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino ay sumasayaw sa New York. Nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Fiddling while Rome burns, parang si Nero. Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila?
Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalist, kapag nagsasabi ng katotohanan, tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader, pati padadala din daw sa Hague. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan, ginagamit ng NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayong takutin. Ngunit, huwag po tayong matakot, mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila. Huwag po natin hahayaan na sila ay manalo. Kita niyong ginawa ng eleksyon kay Pe, kay GB, kay JB, kay Raul. Ginaya po. Kita niyo. Ang sinasabi ng mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao, na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Kaya mga demonyo. Tayo po ang mga anghel na kailangan talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayo matakot, huwag tayo patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, sa kanilang military, sa kanilang mga pulis, sa kanilang NBI, sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Kaya bilang pagtatapos ay nais ko lamang basahin isang talata po sa Biblia mula po kay Propetang Isayas. Yun mga nabanggit At siyempre pakinggan natin to kung ano yung mensahe. So, galing yan sa aklat. Ito lang po ang ating ilalagay sa ating isipan tuwing tayo po ay nagdududa, tuwing tayo ay tinatakot, tuwing tayo ay kinakabahan. Ito po ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa mga banal na taong lumalaban sa kasamaan. Ito ang sabi ng Propetang Isayas na tagubilin ng ating Panginoon. Huwag tumahimik kayo at makinig. Tayo ay nasa malayong lupain. Sabi niya, parang kung nangyayari dito sa atin. Parang napakalayo na natin sa tunay na Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Yon, maganda yan maganda. Salamat at nabigyan tayo ng isang galing sa aklat. So ito kaya naman pala pumunta sa Amerika. Ito ay balita dito Oo, lihim na pakay ni Bongit, sinambulat ni Ka Eric. Ano kaya yung pakay na yun? Bakit pumunta ng Amerika? Bakit para saan? O kagaya na banggit kanina, baka yun nga, yung bilateral na pag-uusap. Pero, kailangan mo malaman, dito naman sa isang balita na kay Ka Eric. Pasok. Mga kababayan, napaka-iskandaluso po ng ating pag-uusapan. Not on the basis of scandal like sa mga showbiz, pero mas malubha po ito, June Abejo. Good morning, Ka Eric from Bulacan and Mariahara. Nandyan din po, good morning from Tokyo. Ayan. Sapagkat ang iskandalo na ito ay nag-i-involve po sa mga matataas na opisyal ng ating bansa like si Martin Tambaloslos, no? Ang Speaker of the House, at si George Garcia, ang chairman ng COMELEC. At ganoon din po, itong iskandalo ng pagtataksil ni Marcos sa kanyang pagpuntang biyahe sa Estados Unidos para ibenta at ipagkanulo ang Pilipinas para gawin tayong modernong alipin. Ayun na. Sa gigilid sa modernong panahon ng Estados Unidos.
Dahil po sa naibulgar natin, hawak ko na po. Ito, Ala. naka-frame ko na. Confidential Lumabas pa ka. po ito, pero may... Lumabas nga parang may lumalabas na isang oo, nag-leak na ata yung usapan. Baka sino kaya nag-leak na ito? Sino kaya nagbigay na impormasyon? ng kopya si Ka Eric, itong title ng US-Philippines Agreement Nako. on Reciprocal Trade Framework. Philippine-US Agreement on Reciprocal Trade. May nakalagay po, confidential. Agoy. Ito po, Ako. makikita nyo na. Ayan, no? Mababasa nyo rin yan sa Facebook. Ayan. So, pag-usapan po natin itong binanggit ko kahapon na pumapayag si Marcos na hatawin tayo ng latigo ng 20% na hataw ng tarif Ayun na. o yung pagpatong ng buwis sa lahat ng mga imported o exported products rather ng Pilipinas papuntang Estados Unidos. In all other areas and territories of the US, kasama po ang pagdikta ng Amerika sa atin kung sino lang ang pwede nating kaibiganin para magkaroon tayo ng trade and economic activities sa ating mga karatig bansa na dapat ay kaalyado din at kinikilala ng Estados Unidos. Wow! Binulgar na mga kasama ha. Baka nga ito ay oo, isang alam nyo kung halimbawa ganyan yung pataw na ibibigay, wala na. Oo, magiging sunod-sunuran ka na nga lang, sabi ni Ka Eric. Totoo yan. Dahil wala na tayong magagawa. Inaprubahan Nakipag-agreement, sorry. Wala na. Oo, tas-tas na ang Pilipinas. Oh. Yung iba, maangal. Bakit? Yung iba gustong pumunta ng Amerika, hindi makapunta Amerika. Totoo naman di ba? Kailangan mo ng visa. Pero sila, napakadali nilang pumunta rito. Napakabilis. Pamasahe lang. Ikaw kahit may pera ka, depende pa rin sa embassy kung maaprubahan ka ng visa. Sa hirap ngayon, at saka, di ba, isipin nyo, parang ang totoo na wala na. Parang sunod-sunuran na. Sinabi kanina, sabi sa video na gano'n na lang, hahatawi na lang kung magkano ang ipapataw na buwis. Akala ng Amerika sa ilalim po ni Donald Trump ay bahagi po ng kanilang empire, ng kanilang imperialistic empire ang Pilipinas. 200 years ago pa po natapos na ang kolonyalismo at pananakop ng mga bansa sa kapwa bansa. Hindi pa rin makamove over ang Amerika at sila pa rin ang nag-aastang mga nangungunang kolonyalista. At least meron na kayong idea na wag na kayong magtaka kung ano yung magiging sitwasyon at mangyayari sa susunod na mga panahon. Wala tayong magagawa. Kung pwede nga lang mag-migrate sa Greenland, gagawin natin. Sa Switzerland, di ba? Dito sa Mars, masyado mainit dito. Oo, ano sabi ni Kuya Jason sa? Sige nga. Oo. Firing squad, pwedeng maging parusa sa sa mga sangkot doon sa rendition na nangyari. Kay Tatay Digong. Ang mundo, illegal yan. Bawal yan. Except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ano ang ano? Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan dyan, firing squad ang parusa. Yun! Ali! Needed pa ba itong panukalang batas na ito patungkol sa extraordinary rendition considering meron naman tayong kidnapping? Totoo yan. Pag tinignan mo ang revised penal code, hindi lang states ang problema, I think ang dagdag lang dyan is parang sinasabi na if it is a state-sanctioned kidnapping, otherwise known as extrajudicial rendition. No? Kasi sa buong mundo, illegal yan. Bawal yan. Except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ano ang ano? Ako kung tutusin,
kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan diyan firing squad ang parusa. Kung itutuloy nila, hindi ordinaryong anong tawag nito? Parusa. Pero Manong Jay, di po ba sa Amerika sila mismo yung kumukuha? Tama ba? Kasi hindi illegal sa kanila. Kumbaga sila mismo ang naging senaryo kasi dito pangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismo ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsagawa nitong extraordinary rendition na nabanggit mo nga, isang pagtataksil. In fact, kahit na walang dahil yan ay treason na para sa akin, yan ay treason. Dapat kahit na may batas na tayo sa treason eh. May batas na tayo sa kidnapping. Dapat yan sila yung maharap na kung sino man yung mga sangkot dahil hindi po talaga katanggap-tanggap na ang sarili mong gobyerno ang magkakanulo sa isang Pilipino, hindi lang ordinaryong Pilipino kundi isang dating Pangulo ng bansa na naglingkod sa mamamayang Pilipino. So, hindi lang yon. Siya ay super senior citizen, 80 anyos, no? So lahat po ng talagang hindi dahil sa pro Duterte tayo or naman, ito tinitingnan natin ayon sa lituntunin na existing sa ating batas at ganun din sa human side na anong pangalan nito, human consideration, no? Tama, Kuya Jay. Manong Jay. Kasi hindi naman makatuwiran yung ginawa nila doon sa dating Pangulo. Para lang makaganti sila. Wala na yung utang na loob na ginawa ni Tatay Digong sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Grabe sila, Kaya sabi ng ating kababayan, hintay-hintay lang. Yung wait there's more, abang-abang. Yan, kung mabot sa video natin to hanggang sa muli, pakilaging share ng video. Bye-bye!